Hi guys! Welcome back! Una sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aming Osaka Vlogs. Sana po makatulong yun sa mga nagbabalak magpunta ng Osaka. Para sa vlog natin today, sasabihin ko sa inyo lahat ng mga nagastos namin. Ang travel dates namin, January 21 hanggang 29. Syempre, para makapag-Japan, kailangan ng visa. Nag-process kami ng visa sa Atik SM North EDSA. Total na binayaran namin ay 5,040. 1,680 kada aplikante, mapabata man or adult. Para sa mga requirements, meron kaming video tungkol doon. Panoorin nyo na lang po. Mura namin nakuha yung airfare namin dito, mga mi. Sale kasi noon sa Cebu Pacific. Para sa tatlong tao, 34,906.44. Itong ticket namin na to mga sis, nabook na namin siya bago pa kami mag-process ng visa. Kaya yung iba sinasabi nila, ang OA naman, yung sa visa vlog namin, OA talaga kasi sobrang kaba kami. Kasi nga kung hindi kami makakapasa, sayang naman yung aming airfare. Sa 34,906.44 na to, kasama na yung aming seats, round trip yon. Baggage din namin, round trip na. Papunta, meron kaming dalawang 20 kilos na baggage. Pabalik naman, dalawang 20 kilos at dalawang 32 kilos. Nung papunta, dalawa yung maleta namin. Nung pabalik na, 4 na. Ang ginawa namin, di ba, maleta, may anak pa yun. Meron siyang maleta sa loob, ganun din doon sa kabila. Yung tinuluyan naman namin, nabook namin siya sa Agoda. Airbnb, ang pangalan niya ay Anaha Naniwani Bankan. Nung time na nagbubook kami, ito yung pinakamura na nakita ko. Tapos, maganda rin naman yung itsura niya. Nakita nyo naman, di ba, sa video? Ang ganda niya, kompleto pa. Para sa 8 nights na stay namin, ang binayaran namin doon, 26,823.65. Maganda yung pinagstayan namin. Malapit din sa train. Tapos, sa paligid niya, meron naman kami doon Family Mart, sobrang lapit. Merong malapit na grocery, tapos may Daiso doon, may pharmacy. May malapit din na Lawson. Maganda yung location. So, okay na tayo. Meron na tayong visa, meron na tayong ticket, at meron na rin tayong hotel. Pagkapunta namin sa airport, ang pinakaunang binayaran namin, syempre, ay travel tax. 4,050 ang total na binayaran namin sa travel tax. 1,620 ang adult. Kapag naman po bata, 12 years old pababa, 810 lang sila, kalahati. Nung nasa airport, kumain din kami. Una, kasama yung mga kapatid ko. Pangalawa naman, nung nandoon na kami sa loob, after na namin doon sa immigration, pati na rin sa security check. Total na nagastos namin doon, nasa 1,300 pesos. Para naman sa mga binok namin sa Klook, kung magbubuk din po kayo sa Klook, huwag niyo pong kalimutan gamitin ang aking discount code, Currency Klook, para makadiscount po kayo sa mga pipiliin yung activities. Unang binok namin sa Klook ay ang aming SIM card. 1,456 para sa 8 days unlimited SIM. Kung mapapanood niyo po yung video, last day namin nagkaroon ng problema sa SIM card. Hindi na kami makapag-hotspot kay Bri. Nasa phone kasi ni Bri yung SIM card na yon. Pero si Bri, nakakapag-Google Maps pa rin siya, nakakapag-net pa rin naman siya. Nag-book kami ng Universal, 9,732 para sa aming tatlo. Kapag ka-adult, 3,703. Kapag naman po bata, 2,326. Gumamit din kami ng credit card habang nandoon kami. Ang total po ng nagastos namin ay 18,037.98. Yung Klook namin, credit card din yun, pero hindi ko na siya sinama dito ha. Para nakahiwalay kung magkano lang ginagamit natin sa Klook. Itong mga credit card na to, ang nandito po ay yung mga kung ano-anong kinain namin doon, na gumamit kami ng card, tsaka yung mga pinamili namin, lalo na sa Matsukiyo. At yung pinakahuli natin, pocket money. Nabanggit ko sa video, ang dala po namin noon ay USD. 2,000 USD yung dala namin, pero ang nagastos lang namin doon, 1,300 USD, nasa more or less 75,000 pesos. Ang total po na nagastos namin sa aming Osaka trip, nasa 176,000. 176K, all in na po yan. Yung magagastos po, syempre, depende rin kung saan nyo gustong pumunta, kung anong activities yung mga gusto nyong gawin, pagkain na gusto nyong kainin, at yung mga pampasalubong or mga gusto nyong bilhin para sa sarili nyo. Basta, lahat ng nakita nyo sa video, kung napanood nyo po yung Osaka Vlogs mula una hanggang dulo, ito na po lahat yon, 176,000. Kung may mga tanong pa po kayo, i-comment nyo lang yan sa baba. That's all for today. Salamat po sa panonood. See you sa Hong Kong. Bye!